May isang malaking balitang sumabog tungkol sa Barca at ngayon, hindi lang ito chismis sa transfer market. Dahil kapag sina Deco at Boyan ay sumakay ng eroplano papuntang London, ibig sabihin may seryosong nangyayari. At oo, si Gerard Romero ang unang nagbalita nito sa Gigantes. Nagpunta sina Deco at Boyan sa London. At ang pangalan na pinag-uusapan ay si Joao Pedro, ang striker ng Chelsea. Isang signing na ayon sa mga pinakabagong impormasyon ay mas malapit na mangyari kaysa sa inaakala ng mga tao. At pansinin niyo ito dahil binabago nito ng lubusan ng sitwasyon ng Barca para sa tag-init na ito. Hanggang kamakailan, umiikot lahat kay Julian Alvarez, lahat tungkol kay Julian. Pero ang Barca ay nakaharap sa napakatibay na pader na Atletico de Madrid. At habang lahat ng tao ay nakatingin sa Argentina, tahimik na kumikilo si Deco. Dahil sa ngayon, ang manlalarong pinakamalapit sa Barca ay si Joao Pedro. At pakinggan ito dahil ang transaksyon ay maaaring umabot ng 100 milyong euro. 100 milyon, isang tunay na kalokohan. Pero heto na ang mahalagang tanong. Bakit handa ang Barca na gumawa ng ganitong kalaking investment? Aba mga kaibigan, simple lang ang sagot. Naniniwala ang club na ngayon ang tamang panahon para simulan ang transition pagkatapos ni Roberto Lewandowski. Ito na ang tamang panahon, ito na ang tamang sandali. At ito ay isang napakahalagang bagay dahil si Lewandowski ay patuloy pa rin nakakagawa ng mga goal, patuloy pa rin siyang difference maker. Pero gaya ng alam ninyo, matatapos na ang kontrata niya at nagpaalam na siya sa Barca. Kaya naman, malinaw na malinaw kay Flick at gusto niya ng isang striker na papalit sa pwesto ng Pulako. Gumawa siya ng kasaysayan sa kampo ng Barca sa pagmarka ng 100 at 20 goal sa 4 na season. Sinabi ni Flick kay Deco na gusto niya ng isang maliksing striker, isang agresibong striker, isang striker na mataas mag-press, yung umatake sa bakanteng espasyo, na kaya magsama kay Lamine Yamal. At dito pumapasok si Joao Pedro na swak sa ideyang yon. Pero teka, dahil ang mas matindi ay hindi ang paglalakbay ni Deco at Boyan. Ang mas matindi ay handa na raw makipagnegosasyon ang Chelsea ngayon pa lang. At binabago nito ang lahat. Ilang linggo pa lang ang lumipas kaya parang imposibleng maisip ang ganitong transaksyon. Pero ngayon mismo sa Inglaterra, sinasabi nila na kailangan ng Chelsea ng malalaking benta sa summer transfer window na ito. At diyan pumapasok ang Barca dahil gustong-gusto talaga nila si Joao Pedro sa loob ng club. Sobrang gusto at hindi lang si Deco ang may gusto sa kanya. Pati si Hansi Flick. At dito, may isang napakahalagang detalye na maraming tao ang hindi napapansin. Tingin ng Barca, hindi pa nararating ni Joao Pedro ang kanyang tuktok na potensyal. Napakabata niya manlalaro at naniniwala silang maaari siyang maging top striker sa mundo sa mga susunod na taon. Kung titingnan mo ang kanyang profile, may saysay ito. Marunong siyang lumusot sa depensa, malakas, may technical na kalidad at kayang gumawa ng goal. Mahalagang bagay ito. Naunawaan natin na may presyo ito sa merkado. Bukod dito, pwedeng mag-adjust ang manlalaro sa iba't ibang posisyon sa kampo. At para kay Flick, ang pagiging isang versatile na manlalaro ay parang purong ginto. Nais ng Aleman na coach na mas dynamic na opensa sa susunod na season. Mas hindi ganoon ka-static, mas agresibo. At si Joao Pedro ay kumakatawan mismo doon. Ngayon, heto na ang malaking problema. Pera. Dahil patuloy pa ring may malalaking limitasyon sa pananalapi ang Barca at magbayad ng 100 milyon. Mahirap magbayad ng malaking halaga ng sabay-sabay. Kaya naman, ang club ay nagtatrabaho na sa isang partikular na paraan para maisara ang pagkuha. At pakinggan ninyo ito. Dahil narito ang susi ng buong operasyon. Gusto ng Barca na makipagnegosasyon para sa isang nakabalangkas na bayaran. Ibig sabihin, mas mababang paunang halaga. At idagdag syempre ang mga dagdag na bayad. Bayad na hinahati sa mga hulog. At posibleng, hindi isinasantabi, isama ang mga kondisyon na may kinalaman sa pahayag. Dahil ayaw na ng club na isang lamuli ang kinabukasan nito. May isang bagay na tiyak na magugulat kayo. Dahil sa loob ng Barca, naniniwala sila na si Joao Pedro ay maaaring maging mas mahalaga sa taktika para kay Hansi Flick kaysa kay Julian Alvarez.
Oo, ganun kasimple. Dahil si Julian ay isang napakagaling na striker. Siya ang hinahangaan ng lahat. Pero may isang bagay kay Joao Pedro na labis na pinahahalagahan ni Flick. Mahusay siyang makipag-ugnayan. Gusto ng Aleman ang number 9 na hindi lang scorer, kundi gumagawa ng kalamangan, marunong lumabas sa penalty area, makipag-combine at humila ng depensa. At dito, si Joao Pedro ay kamangha-mangha. Sa Barca, naniniwala silang makakabuo siya ng mahusay na tambalan kasama sina Lamine Yamal at Dani Olmo. Kasama mismo si Fermin Lopez sa final third na yon. At mag-ingat, dahil hindi na lang ito basta scouting. Totoong usapan na ito. Mga kontak, mga pagpupulong, seryosong mga galaw. Hindi naman pupunta sina Deco at Boyan sa London para magkape lang. Tandaan ninyo, ang huling beses na nagpunta sina Boyan at Deco sa kabisera ng Inglaterra ay para tapusin ang pagkuha kay Hansi Flick. At pupunta ang Barca dahil gusto nilang pabilisin ang proseso. Gusto nilang malaman kung ano ang mga kondisyon na inilalatag ng Chelsea. Para makita kung mas babagay o hindi gaanong babagay ang alternatibo kay Julian Alvarez, na sa kasong ito ay ang Brasilenyong si Joao Pedro. Kasama sa mga batayan na meron ang Barca sa usaping pinansyal para makapag-invest sa transfer market na ito, si Deco ay tinitingnan ng mabuti ang bawat galaw, bawat negosasyon. Kailangang malinaw na malinaw ang lahat para hindi tayo magkamali ng malaki na muling magpapabigat sa atin sa hinaharap. At mag-ingat dahil alam nila kung paano ito gagawin. Maraming nanliligaw kay Joao Pedro. May mga kuponan na gustong kunin ang Brazilian striker at sa Inglaterra, pinag-uusapan ang malalakas na Premier League teams. Kamakailan, napag-usapan sa Bayern Munich na kahit may Harry Kane na sila, gusto pa rin nilang kumuha ng isa pang top striker na makakasama ng Ingles. Pero dito pumapasok ang isa pang mahalagang salit, ang kagustuhan ng manlalaro. Dahil si Joao Pedro ay gustong-gusto talagang maglaro sa Barca at ito ay napakahalaga. Dahil ang proyekto ni Flick ay nadudulot ng matinding respeto sa buong Europa. Sobrang laki, syempre naman. Nakikita ng mga manlalaro na muling kompetitibo ang Barca at may malinaw na ideya sa football dahilan kaya kaakit-akit ang club. At ilang taon na ang nakalipas, hindi yon nangyayari. Ngunit may mas mahalagang bagay. Sa likod ng mga kwentong ito, ramdam ng Barca na pakalaki ng nakataya na yung taginit. Alam ng club na hindi sapat ang manalo ng pambansang titulo lang. Gusto nilang muling makipaglaban ng totohanan para sa Champions. At para doon, kailangan nilang itaas ang antas ng pisikal at kompetitibong laro sa kanilang opensa. Gusto ni Flick na matinding intensidad, mataas na pressing, mabilis na transisyon, palaging vertical ang laro at sa totoo lang, hindi na kayang panatilihin ni Lewandowski ang bilis sa buong season. At hindi ito isang batikos kay Robert Lewandowski na mahusay. Likas lang ito sa football dahil ang striker natin ay 37 taong gulang na. At ang Barca, malinaw naman, ay kailangan ng kapalit. Ang pag-alis ni Lewandowski ang magbubukas ng pinto para sa pagdating ng bagong number siyam. Labis na hinahangad ni Hansi Flick para sa opensa. Si Joao Pedro ngayon, ayon kay Hijante, ayon kay Gerard Romero, nagiging isang estratehikong operasyon ito at hindi lang bilang isang bagong pirma, kundi bilang striker para sa hinaharap. At dito pumapasok ang isang sensitibong usapin, ang bentahan. Natalakay na natin ito kahapon sa video sa ating channel tungkol kay Julian Alvarez. Naipaliwanag na namin kung ano ang plano ng Barca at malinaw na naangkop din ito sa operasyong para kay Joao Pedro. Dahil kung darating si Joao Pedro sa halagang malapit sa 100 milyong euro, ibig sabihin nito ay kailangan magkaroon ng mahahalagang pag-alis. Oo, napakahalaga. At dito na magsisimula ang mahihirap na desisyon. Kailangan ng Barca magpaluwag sa budget sa sweldo at makakuha ng kita. May ilang mahahalagang pangalan na maaring umalis kung may magandang alok. Isang bagay ang malinaw. Hindi kakayanin ng Barca kumuha ng manlalarong nagkakahalaga ng 100 milyon nang walang gagalawin sa koponan. Imposible yon, pero mag-ingat dahil may isang detalye na mukhang susi sa buong kwentong ito. Kapag hindi seryoso ang operasyon, mabilis lumalabas ang mga pagtanggi at negatibong impormasyon. Ingay. Pero dito, kabaligtaran ang nangyayari. Lalo pang dumarami ang mga impormasyon. Mas maraming galaw, mas maraming papupulong, mas maraming palatandaan.
At kadalasan, ibig sabihin yan ay isang bagay na talagang nagtatrabaho ang Barca para makakuha ng isang striker sa transfer market na ito. At sa totoo lang, ang pakiramdam ay talagang pinipilit ni Flick. Oo, totoo yan. Sobrang pinipilit niya dahil ayaw ng Aleman na coach. Ayaw niyang umabot sa preseason na hindi pa sarado ang pagkuha sa striker at gusto niyang agad mapagpraktisan ang mga galaw at kombinasyon. Tandaan natin na si Joao Pedro ay hindi sasali sa World Cup kasamang Brazil kung siya ang mapili at kung pipirma siya sa Barca, pwede siyang makasama agad mula sa unang araw. Para makapagtrabaho mula sa unang araw kasama si Hansi Flick at yan ang napapaliwanag sa pagmamadali ni Deco para makita at makipagnegosasyon. Ano ang mga kondisyon na inilalatag ng Blue Team? Tandaan natin na may umiiral pang kontrata si Joao Pedro. At isang season pa lang siya sa club ng London. Ayaw ng Barca na tumagal hanggang Agosto ang operasyong ito. Ganyan din kay Julian Alvarez, halos pareho rin ang sitwasyon. Ang Barca gusto nilang makuha ang isa sa dalawa at maisara agad ang kasunduan bago mag-World Cup. Gusto ng Barca mauna at tapusin agad. May sasabihin din ako sa inyo. Kung makuha ng Barca si Joao Pedro ng mas mababa sa 100 milyong euro, posibleng ito ang isa sa pinakamahalagang transaksyon na yung taginit sa Europa. Pinag-uusapan natin ang batang striker na may malaking potensyal at tugma sa estilo ng football ni Hansi Flick. Pero hindi dapat magpadalos-dalos. Napag-usapan na natin yan kahapon. Mahirap pa rin ang transaksyon. Oo, tama. Hindi rin naman tanga ang Chelsea. Alam nila ang potensyal ng batang Brazilian striker. At syempre, hindi nila basta-basta ibibigay ito. Lalo na sa Barca, kasi may mga club din sa Premier League na may malaking pondo. May mga club na mas nauuna kaysa Barca sa ngayon. Kung may isang bagay na naglalarawan sa kanila, ito ay ang nabanggit nating atraksyon kanina. Lahat ng manlalaro nila, pati grupo at kabataan, lalo na sina Lamine Yamal at Pedri, ay sabik makalaro ang mga batang ito. Totoo, may mga club na mas malakas sa pera kaysa Barca, kaya nilang tustusan ng walang kahirap-hirap ang pagpirma sa Brazilian na manlalaro. Kung uunahin ni Joao Pedro ang Barca, malaki ang magbabago. Magkaiba ang makipagnegosasyon nang di alam ang interes ng manlalaro kaysa sigurado kang gusto niya talagang pumunta. Gaya ito ng kaso ni Julian Alvarez. Kaya pumunta sina Deco at Boyan sa London para kumbinsihin at iparating ang proyekto at mahalagang papel. Iparating ang kahalagahan sa Brazilian na futbolista at makinig gaya ng nabanggit. Ang mga patakarang itinakda ng Chelsea para sa negosasyon. Magiging mas mabilis ang Barca, mas agresibo, mas hindi mahulaan, isang mas modernong Barca. Sa tingin ko, may isang seryosong bagay na nangyayari. Mayroon, inuulit ko, sobrang daming senyales, sobrang daming galaw, maraming ingay mula sa Inglaterra, at higit sa lahat, nahuli na sila ng mga higante at ng ilang mga mamamahayag na Espanyol. Nang ang mga pinunong ito ng Barca ay pumapasok sa lungsod ng London. Inuulit ko, sina Boyan at Deco ay hindi basta-basta nagpunta sa Londres. Hindi yon aksidente. Kapag si Gerard Romero may ibinunyag na ganito, karaniwan ay dahil ang Barca ay kasali na sa operasyon. At ngayon, ibinabato ko ang susunod na tanong. Si Joao Pedro na ba ang magiging tagapagmana ni Robert Lewandowski? Handa na bang muling gumawa ang Barca ng makasaysayang pamumuhunan? At hanggang saan handang pumunta si Joan Laporta para bigyan si Hansi Flick ng striker na gusto niya? Kung ganito pa rin sa mga susunod na oras, maaring sumabog ang istoryang ito. I-comment kung ano tingin mo sa balita tungkol kay Joao Pedro. Kung mas gusto mo si Julian Alvarez o yung Brazilian ng Chelsea, Barca noon, na yon at magpakailanman.